Pinirmahan ko ang huling pahina ng aking pagkatao nang iabot mo ang divorce papers sa gitna ng ating anibersaryo. Habang hawak mo ang kamay ng mortal kong kaaway, itinapon mo ang 7 taon natin na parang basurang walang halaga. Akala mo ay talunan ako? Akala mo ay basura ang iniwan mo? Hintayin mo ang aking pagbabalik. Sino ang luluha? Sino ang magmamakaawa? Magsisimula na ang paniningil. Sawang-sawa na ako sa iyo, Severino. Pagod na akong magtiis sa isang lalaking walang mararating sa buhay, kundi ang maging hamak na consultant na kakarampot ang kinikita. You are a loser, and I deserve someone who can give me the world. Hindi yung laging kulang, laging sapat lang. Ang mga salitang iyon ni Liriel ay tila mga talim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Bawat kataga ay may lason na direktang tumatama sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao ni Severino. Sa loob ng silid na iyon, kung saan binuo nila ang mga pangarap na akala niya ay totoo, ang boses ng babaeng pinakamahal niya ay naging kasing lamig ng yelo. Dahan-dahang ibinaba ni Severino ang kanya ng mga kamay na nanginginig. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na supot ng papel na naglalaman ng paboritong kakanin ni Liriel at isang mumurahing kwintas na pilak na pinag-ipunan niya mula sa kanyang kunwari ay maliit na sahod bilang consultant. Naglakad siya pauwi sa ilalim ng ambon. Tinitiis ang lamig para lamang makatipid sa pamasahe dahil nais niyang ipakita sa asawa na kahit sa simpleng paraan ay pinahahalagahan niya ang kanilang ika-7 anibersaryo. Ngunit ang lahat ng kanyang pagtitiis ay tila isang malaking katatawanan sa harap ng eksenang tumambad sa kanya. Sa tabi ni Liriele, nakatayo si Baltasar Henares, ang kilalang Trump sa negosyo na laging nagpapakitang gilas sa social media. Ang kamay ni Baltasar ay kampanteng nakapatong sa bewang ni Liriel, isang pag-aaring hindi na ikinahiya ng kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang asawa. Anong ibig sabihin nito, Liriel? Ang tanong ni Severino ay halos isang bulong na lamang. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at tila may malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Tumawa ng mapait si Doña Celestina, ang kanyang biyenan na palaging may dalang amoy ng mamahaling pabango at mapanghusgang tingin. Huwag ka nang magkunwaring inosente, Severino. My daughter is an influencer. She has a status to maintain. Hindi siya pwedeng mabulok sa maliit na apartment na ito kasama ang isang lalaking walang ambisyon. Look at yourself. Kahit pambili ng disenteng sapatos ay wala ka. Baltasar is a real man. He can provide. Unlike you na puro lamang pangako. Tiningnan ni Severino ang divorce papers na nakalapag sa mesa. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang sala. Nangungutya sa kanyang kahinaan. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang pakiramdam sa kanyang mga paa. Ang sahig ay tila lumalambot at handa na siyang lamunin sa kailaliman ng lupa. Severino, sign it. Huwag na nating pahabain pa ito. I've already filed for divorce, and I've shared our struggles on my vlog. The people know how much I suffered from your lack of ambition. I'm doing this for my happiness, sabi ni Liriel, habang hinahaplos ang braso ni Baltasar. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tila ang 7 taon ng kanilang pagsasama ay isang malaking pagkakamali na nais na niyang burahin sa isang kumpas lang. Ang supot na papel sa kamay ni Severino ay tuluyang nalaglag sa sahig. Ang mga kakanin ay nagkalat sa maruming tiles. Ang puting asukal ay humalo sa alikabok. Tila ang dumi at dusa ng kanyang buhay na pinili ay naging ganap na sa sandaling iyon. Ang kwintas na pilak ay kumislap ng bahagya bago ito natakpan ng dilim sa ilalim ng mesa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, ang kanyang katahimikan ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang pagsabog. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng init para sa babaeng ito,
ay tila isang piraso ng uling na unti-unting nagiging abo. Bawat alaala ng kanilang mga tawa, ang mga gabing magkasama silang nagtitiis sa init, ay tila mga multong bumabalik para saksakin siya sa likod. Lumapit siya sa mesa. Bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Dinampot niya ang panulat. Ang dulo nito ay malamig sa kanyang balat. Sa isang mabilis na galaw, inukit niya ang kanyang pangalan sa ibabaw ng papel. Ang pirma na magtatapos sa kanyang pagiging mahirap na asawa. Tapos na tayo. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang tinig ay walang emosyon. Isang patay na tunog na tila nanggaling sa kailaliman ng isang libingan. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Lumabas siya ng pinto. Iniwan ang tawa ni Celestina at ang mapang-aping titig ni Baltasar. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ay tumatama sa kanyang balat na tila mga maliliit na karayom na nais siyang gisingin mula sa isang masamang panaginip. Ang amoy ng basang lupa at usok ng lungsod ay pumasok sa kanyang mga pandama. Ngunit wala siyang nararamdaman, kundi ang hapo sa kanyang dibdib. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang lumang damit hanggang sa ito ay bumigat. Ang mga ilaw ng Bonifacio Global City sa malayo ay tila mga bituing hindi niya maabot. Mga paalala ng mundong kinalimutan niya para sa isang babaeng hindi naman pala karapat-dapat. Sa gitna ng kadiliman at lamig, isang kaisipan ang bumalot sa kanyang isipan. Isang tanong na paulit-ulit na tumitibok sa kanyang utak. Sapat na ba ang 7 taon ng pagpapanggap para mapatunayan na ang pag-ibig ay isang kasinungalingan lamang? At sa kanyang paglalakad palayo, ang anino ni Severino ay unti-unting naging kasing talim ng isang espada na handang humiwa sa bukas. Sa wakas, malaya na ako sa palamunin kong asawa. Oras na para yakapin ang tunay na buhay na nararapat sa akin. Ang post na yon ni Liriel sa kanyang social media na may kasamang litrato ng isang baso ng mamahaling wine at ang malabong anino ni Baltasar sa background, ang bumati kay Severino habang siya ay nakasilong sa ilalim ng isang waiting shed na tumutulo ang bubong. Ang liwanag mula sa basag na screen ng kanyang cellphone ay tila nanununtok sa kanyang mga mata. Isang malupit na paalala na habang siya ay nanginginig sa lamig at basang-basa, ang babaeng ibinigay niya ang lahat ay nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Ang bawat like at heart sa post na yon ay tila mga hiyaw ng pangungutya mula sa mundong kailanman ay hindi siya tinanggap. Isinubi ni Severino ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay tila mga piraso ng yelo na wala ng pakiramdam. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na lason sa kanyang bibig. Sa gabing ito, balak niya sanang dalhin si Liriel sa isang penthouse sa Makati na matagal na niyang binili ng lihim upang doon ay aminin ang lahat at simulan ng buhay na punong-puno ng karangyaan. Ngunit ang penthouse na yon ay mananatiling walang laman, kasing rami ng mga puwang sa kanyang wasak na puso. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga sapatos ay naglalabas ng tunog ng tubig sa bawat hakbang, isang ritmong malungkot na sumasabay sa mabigat na paghinga ng gabi. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila nakikiramay sa baha ng emosyon sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim ng kalsada patungong labas ng lungsod, isang mabilis na liwanag ang biglang sumilaw sa kanya. Kasunod ang tunog ng gulong na pilit kumakapit sa madulas na aspalto, gumagawa ng isang mahaba at matinis na haging na tila sumusugat sa katahimikan. Huminto ang isang lumang van ilang pulgada lamang mula sa kanyang tuhod. Ang amoy ng sunog na goma ay humalo sa amoy ng ulan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng may suot na kupas na jacket. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Diyos ko kuya, ayos ka lang ba?
Bakit ka naglalakad sa gitna ng ulan sa ganitong oras? Muntik na kitang mahagip. Ang boses ng babae ay hindi galit, kundi isang himig ng pagkalinga na matagal nang hindi naririnig ni Severino. Hindi nakasagot si Severino. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi lamang sa lamig, kundi sa biglaang pagbugso ng emosyon. Tumingin siya sa babae. Si Amaris. Wala itong kolorete sa mukha. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at may mga bahid ng putik sa kanyang mga kamay. Ngunit sa mga matang iyon ay nakita ni Severino ang isang bagay na wala kay Liriele, ang katapatan. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, dinala ni Amaris si Severino sa kanyang maliit na tahanan sa mataas na bahagi ng Tagaytay. Ang bahay ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at semento, malayo sa karangyaan ng BGC, ngunit sa loob nito ay may amoy ng bagong saing na kanin at tuyong damo. Doon, nakita ni Severino ang isang batang lalaki, si Benjo, na nakaupo sa sulok at tahimik na naglalaro ng mga bato, tila may sariling mundong ginagalawan. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya ko. Magpalit ka muna ng damit, heto ang mga lumang polo ng tatay ko. Sabi ni Amaris habang iniaabot ang isang malinis ngunit kupas na tela. Habang nagpapatuyo ng katawan, pinanood ni Severino si Amaris. Nakita niya kung paano ito gumalaw nang may ingat upang hindi magising ang pagod na bata. Kung paano nito hinati ang kakarampot na ulam para sa kanilang hapunan. Walang reklamo, walang sumbat sa tadhana. Ang bawat galaw ni Amaris ay tila isang tula ng pagsasakripisyo. Inihain ni Amaris ang isang mangkok ng mainit na sopas sa harap ni Severino. Ang usok mula sa mangkok ay tila isang mainit na yakap sa kanyang nanunuyong kaluluwa. Kain ka na. Alam kong hindi ito masarap, pero mainit yan. Sapat na para itaboy ang lamig sa loob mo. Malambing na sabi ni Amaris, dahan-dahang itinaas ni Severino ang kutsara. Ang unang higop ng sabaw ay tila nagpadaloy ng buhay sa kanyang mga ugat. Sa simpleng pagkaing iyon, naramdaman niya ang isang uri ng busog na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling restaurant. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at humalo sa sabaw. Hindi niya malaman kung bakit siya naiiyak. Dahil ba sa sakit ng nakaraan? O dahil sa hindi inaasahang kabutihan ng isang banyaga? Salamat. Ang tanging nasabi niya, ang kanyang tinig ay gumaralgal. Wala yon. Lahat tayo ay nangangailangan ng masisilungan minsan. Sagot ni Amaris habang hinahaplos ang ulo ng natutulog na si Benjo. Tumayo si Amaris upang isara ang bintana dahil sa malakas na hangin. Sa kanyang paggalaw, isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa ibabaw ng lumang aparador. Dinampot ito ni Severino at bago pa man niya ito maiabot kay Amaris, nabasa niya ang mga salitang nakasulat sa pula at malalaking titik. Notice of foreclosure. Ang kanyang puso ay biglang kumurot. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng huling mangkok ng sopas at pansamantalang kapayapaan ay malapit na palang mawalan ng sariling bubong. Tumingin si Severino kay Amaris, na ngayon ay nakatingin sa labas ng bintana na may malalim na buntong hininga. Hindi alam na ang lalaking pinatuloy niya ay may kapangyarihang bilhin ang buong bundok na yon sa isang pitik lang ng daliri. Ngunit nanatiling tahimik si Severino. Ibinalik niya ang papel sa sahig. Ang kanyang isipan ay nagsimulang bumuo ng isang bagong plano. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang nakatingin sa likod ni Amaris. Paano ko susuklian ang kabutihang ito nang hindi muling dinudumihan ng aking yaman ang kanyang dalisay na puso? At sa labas, ang hangin sa Tagaytay ay humiyaw. Tila may ibinubulong na panganib na paparating mula sa mga taong nais sumira sa katahimikang ito. Hindi sapat ang salitang salamat para bayaran ang halaga ng isang bubong na malapit ng bawiin, lalo na kung ang pusong nagmamay-ari nito ay ang tanging nagbigay sa akin ng init sa gitna ng aking pagkalamig. Ang kaisipang ito ang gumising kay Severino nang sumilip ang unang sinag ng araw
sa pagitan ng mga siwang ng dingding na kahoy. Sa labas, ang hamog ng Tagaytay ay tila isang puting kumot na bumabalot sa paligid, malamig at mapayapa. Naririnig niya ang marahang kalansing ng mga kagamitan sa kusina, ang tunog ng tubig na ibinubuhos sa baso, at ang mahinang pag-ungol ni Benjo na tila may kinakausap sa kanyang sariling mundo. Habang pinagmamasdan ni Severino ang foreclosure notice na muling itinago ni Amaris sa ilalim ng isang lumang plorera, naramdaman niya ang isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, na halos wala nang makain, ay nagawang magbukas ng pinto para sa isang taong hindi niya kilala. Sa mundong kinalakihan ni Severino, ang bawat tulong ay may kapalit. Ang bawat ngiti ay may presyo. Ngunit dito, ang tanging kabayaran ay ang pagpasa ng mangkok ng mainit na kape. Lumabas si Severino sa maliit na beranda at nakita si Amaris na pilit na inaayos ang isang sirang bakod. Ang kanyang mga kamay ay namumula sa lamig, ang kanyang balikat ay tila nakalubog sa bigat ng mga problemang hindi niya sinasabi. Amaris, tawag ni Severino. Ang kanyang tinig ay banayad ngunit may kasamang determinasyon. Napalingon si Amaris, ang kanyang buhok ay ginulo ng hangin. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gising ka na pala. Pasensya na. Maingay ba ako? Inayos ko lang ito para hindi makapasok ang mga gala na aso sa pananim. Lumapit si Severino at kinuha ang martilyo mula sa kamay ni Amaris. Ang kanilang mga daliri ay panandaliang nagdikit. Isang kuryente ng hindi maipaliwanag na koneksyon ang dumaan sa pagitan nila, sapat na upang mapayuko si Amaris. Nabasa ko ang papel, Amaris, ang tungkol sa bangko. Diretsahang sabi ni Severino. Napatigil si Amaris. Ang kanyang muka ay biglang binalot ng hiya at pait. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Sa mga lunti ang burol na tila nagpapaalam na sa kanya. Yun ba? Wala yun. Gagawan ko ng paraan. Maglalako ako ng mas maraming gulay sa bayan o baka kumuha pa ako ng dagdag na labada. Hindi ko hahayaang mawalan ng matitirhan si Benjo. Hindi mo kailangang gawin yan ng mag-isa, sabi ni Severino, habang itinutusok ang pako sa kahoy sa bawat salitang binitawan niya. Mayroon akong mungkahi, isang kasunduan na makakatulong sa ating dalawa. Tumingin si Amaris sa kanya, puno ng pagtataka. Anong kasunduan? Huminto si Severino sa kanyang ginagawa at hinarap ang babae. Kailangan ko ng dahilan para manatili dito, para magtago sa mga taong gustong sumira sa akin. At ikaw, kailangan mo ng pondo para iligtas ang lupang ito. Magpakasal tayo, Amaris. Isang kontrata lamang. Babayaran ko ang lahat ng utang mo sa bangko at kapalit noon, bibigyan mo ako ng tahanan at ng pagkakataong magsimula muli. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon sa malayo at ang mabilis na tibok ng puso ni Amaris. Kasal? Pero Severino, hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ang pinasok mo. May anak ako at ang kalagayan niya ay hindi madali. Eksaktong sa sandaling iyon, lumapit si Benjo. Ang bata ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang makulay na paru-paro. Dahan-dahang itinaas ni Benjo ang kanyang maliit na kamay at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Severino. Ang paghaplos na yon, bagaman magaan, ay tila isang basbas na nagpaiyak sa puso ng lalaki. Tinanggap na ako ni Benjo, Amaris. Yun lang ang kailangan ko, bulong ni Severino. Nakita ni Amaris ang katapatan sa mga mata ng lalaki, isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang ipinagdarasal ngunit hindi inakalang darating sa anyo ng isang estranghero. Sige Severino, para kay Benjo, para sa lupang ito. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nabasag. Isang marahas na paghampas ng kamao sa kanilang kahoy na pinto ang bumasag
Sa katahimikan ng umaga, ang tunay na marahas na tunog ay nagpatalon sa puso ni Amaris habang si Benjo ay agad na nagtago sa likod ng kanyang ina. Naglakad si Amaris patungo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Nang buksan niya ang pinto, tumambad ang isang lalaking nakasuit, mayabang ang tindig, at may mga matang puno ng kasakiman. "Kumusta, Amaris? Long time no see," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Napaatras si Amaris. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. "Ricardo, anong ginagawa mo rito? Matagal mo na kaming iniwan." Nabalitaan ko ang tungkol sa lupa. At nabalitaan ko rin na kailangan ni Benjo ng tunay na ama ngayon at may malaking mana na naghihintay para sa kanya kung makuha ko ang custody niya. Nakangiting sabi ni Ricardo habang ang kanyang tingin ay lumipat kay Severino na nakatayo sa dilim ng sala. "At sino naman ang basurerong ito na kasama mo?" Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang saksak sa sugatang nakaraan ni Amaris. Napakapit si Amaris sa braso ni Severino. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot na muling maagaw ang tanging kayamanan niya, ang kanyang anak. Tumingin si Severino kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa kontrata. Ito ay naging tungkol sa pagtatanggol sa isang pamilyang binuo ng tadhana sa loob lamang ng isang gabi. "Isang hamak na kargador ba ang ipinalit mo sa akin, Amaris? Akalain mo nga naman, mula sa isang matagumpay na negosyante, bumagsak ka sa isang lalaking amoy pawis at mukhang walang kinabukasan." Ang bawat salita ni Ricardo ay may kasamang halakhak na tila kumakalo sa dignidad ni Amaris. Nakatayo si Ricardo sa harap ng kanilang maliit na bakuran. Ang kanyang makintab na sapatos ay nakatapak sa putikan. Tila diring-diri sa lupang nagbibigay ng buhay sa mag-ina. Ang bansa ay puno ng mga taong tulad niya. Mga taong naniniwala na ang halaga ng isang tao ay nakadepende sa kapal ng pitaka at kinang ng suot na alahas. Naramdaman ni Severino ang panginginig ng mga kamay ni Amaris na nakakapit sa kanyang braso. Ang init ng katawan ng babae isawu ay tila naglalaho, pinapalitan ng lamig ng takot. Sa bawat paghinga ni Amaris, nararamdaman ni Severino ang bigat ng nakaraang pilit na ibinabaon ng babae, ang alaala ng pag-iwan, ang sakit ng pagtataksil, at ang hirap ng pagpapalaki sa isang anak na may espesyal na pangangailangan ng mag-isa. Hindi sapat ang dugo para maging ama, Ricardo. Ang pagiging ama ay pinaghihirapan, hindi hinihingi dahil lamang sa isang mana. Mahinahong sagot ni Severino. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit meron itong awtoridad na nagpatahimik sa paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagod, ngayon ay nagniningning sa isang uri ng puot na tanging ang mga taong nakaranas ng matinding kawalan ng katarungan ang nakakaintindi. "At sino ka para pangaralan ako? Isang palamunin? Isang ligaw na aso na pinulot sa tabi ng kalsada?" Muling pangungutya ni Ricardo. "Aalis ako ngayon, pero asahan ninyo, babalik ako kasama ang mga abogado. Kukunin ko si Benjo dahil siya ang susi sa kayamanan ng aking pamilya, hindi dahil sa'yo, Amaris." Nang umalis ang sasakyan ni Ricardo, nag-iwan ito ng makapal na usok na tila sumasakal sa katahimikan ng umaga. Napaupo si Amaris sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ang bawat hikbi niya ay tila isang dalangin ng pagsuko sa tadhana. Lumapit si Severino. Hindi siya nagsalita. Hindi niya sinubukang magbigay ng mga gasgas na pangako. Sa halip, kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Amaris. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salita. Ngunit sa lalim ng titig ni Severino, ipinarating niya kay Amaris na sa gitna ng digmaang ito, hindi na siya mag-iisa.
Ang golden moment na yon ay tila nagpatigil sa ikot ng mundo. Ang bawat segundong lumilipas ay punong-puno ng pangakong hindi kailanman mababayaran ng salapi. Kailangan nating magtinda sa palengke, Severino. Kailangan nating kumita para sa pambayad sa abogado, sabi ni Amaris habang pinipilit na patatagin ang kanyang sarili. Dinala nila ang mga sariwang gulay sa bayan. Ang palengke ay puno ng ingay ng mga tao. Ang amoy ng malansang isda at mga sariwang prutas ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Habang tinutulungan ni Severino si Amaris na ayusin ang mga paninda, nakaramdam siya ng isang kakaibang uri ng dangal. Ang pagbubuhat ng mga mabibigat na kaing ay hindi naging pabigat, kundi isang paraan ng pagpapakita ng kanyang suporta. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Sa gitna ng kanilang pagtitinda, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang pwesto. Bumukas ang pinto at lumabas si Liriel. Suot ang kanyang pinakamahal na damit at tila nagniningning sa ilalim ng araw. Kasama niya si Baltasar, na mayabang na nakahawak sa kanyang kamay. "Oh my God! Is that you, Severino?" Ang malakas na tawa ni Liriel ay umalingaw sa buong palengke. Nakakakuha ng atensyon ng mga mamimili. "Look at my ex-husband, everyone. From a consultant to a vegetable vendor. Akala ko ba ay may plano ka sa buhay? Ito ba ang sinasabi mong kinabukasan?" Tiningnan ni Liriel si Amaris nang may pandidiri. "At sino itong kasama mo? Isang tindera ng kangkong. Bagay nga kayo. Ang basura ay laging napupunta sa basurahan." Hindi nakaimik si Amaris. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay tumatawa. Ang iba naman ay may awang nakatingin. Nadama ni Severino ang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging walang silbi, sa harap ng mga taong may kapangyarihan. Kinuha ni Lirieli ang isang bundle ng mga talbos ng kamote at itinapon ito sa putikan sa paanan ni Severino. "Heto, pambili mo ng sabon para naman mawala ang amoy lupa mo. Mahiya ka naman sa sarili mo, Severino." Kinuha ni Baltasar ang 1,000 piso at itinapon ito sa mukha ni Severino. Ang papel na pera ay dahan-dahang nahulog sa lupa. Humalo sa dumi at tubig kanal. "Pulutin mo yan, kailangan mo yan para sa susunod ninyong kain." Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay tila naging yelo. Nakatingin si Severino sa pera sa lupa. Pagkatapos ay kay Liriel na masayang-masaya sa kanyang ginawang pang-aalipusta. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakatikom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, hanggang sa ito ay magdugo ng bahagya. Isang katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan habang nakatingin sa tawa ng kanyang dating asawa. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang aking dangal bago ko tuluyang wasakin ang mundong kinatatayuan nila? At sa gitna ng kahihiyang iyon, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Amaris na humawak sa kanyang likod. Isang paalala na sa ilalim ng putik na ito, may isang perlas na handa siyang ipaglaban. Ang lupang ito ay kasing baho mo, Amaris. Isang pirasong basurang hindi dapat pinagtataniman ng kahit ano, kundi ang mga pangarap mong kailanman ay hindi magkakatotoo. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng bukid sa Tagaytay. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng mga luntiang taniman ni Amaris. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na unti-unting nababalot ng putik. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa mga talbos at bunga na pinaghirapan ni Amaris sa loob ng maraming buwan. Sa tabi niya, si Lirieli ay nakangiti ng nakakaloko. Hawak ang isang payong na tila ba ang sikat ng araw ay isang kaaway na hindi dapat dumapo sa kanyang balat. Tumingin si Amaris sa kanyang mga tanim. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa sakit. Ang bawat dahon doon ay dinalisay ng kanyang pawis. Bawat bunga ay bunga ng mga gabing wala siyang tulog para lamang masiguradong may pangkain sila ni Benjo. Ngunit sa harap ng mga taong ito, ang kanyang buhay ay tila isang dumi lamang na kailangang linisin.
Ibigay mo na ang titulo ng lupang ito kay Baltazar Amaris. Huwag ka nang magmatigas. Tingnan mo ang kasama mo. Isang lalaking amoy lupa at walang silbi. Isang hamak na basurero na pinulot mo sa kung saan. Bagay nga kayo. Dalawang basura sa gitna ng isang maduming bukid. Muling pangungutya ni Liriel habang itinuturo si Severino gamit ang kanyang mahahabang kuko. Hindi kumikibo si Severino. Nakatayo siya sa likod ni Amaris. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lupa. Tila tinatanggap ang bawat insulto. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salitang basurero at walang silbi ay tila nagdaragdag ng gasolina sa isang apoy na matagal na niyang pinipigilan. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang pagtitimpi ng isang leon na naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa isang iglap, inutos ni Doña Celestina sa mga tauhang dala nila na simulan ang pagsira sa mga pananim. Ang tunay na marahas na galaw ng mga bota na tumatapak sa mga malalambot na tangkay ng gulay ay tila tunog ng pagkadurog ng puso ni Amaris. Ang mga pulang kamatis ay nagkalat sa lupa. Ang mga luntiang dahon ay naging bahagi ng putik. Napasigaw si Amaris at sinubukang pigilan ang mga lalaki, ngunit itinulak lamang siya ng isa sa mga ito, dahilan upang mapaupo siya sa gitna ng kanyang nasirang kabuhayan. Tama na, maawa kayo. Ang hiyaw ni Amaris ay napuno ng pait, ang kanyang mga kamay ay puno ng putik, habang pilit na pinupulot ang mga nadurog na bunga. Tumawa lamang si Liriel. Bago sila sumakay sa kanilang magarang sasakyan, nagiiwan ng usok na tila isang huling sampal sa mukha ng mag-asawa. Nang sumapit ang gabi, ang buong paligid ay binalot ng isang malungkot na katahimikan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa nasirang bukid, nagbibigay ng isang maputlang kulay sa mga pira-pirasong halaman. Nakita ni Amaris si Severino na lumabas ng bahay, bitbit ang isang maliit na sulo at ilang mga bagong punla. Walang imik na lumuhod si Severino sa tabi ni Amaris sa gitna ng maputik na lupa. Sa ilalim ng malamig na hangin ng Tagaytay, dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang sariling mga kamay, hindi inaalintana ang dumi o ang lamig. Isa-isa niyang itinanim muli ang mga punla. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Severino, bakit? Wala na tayong magagawa. Sisirain lang nila ulit ito. Bulong ni Amaris. Ang kanyang tinig ay basag sa pagod. Itinigil ni Severino ang kanyang ginagawa at tumingin kay Amaris. Sa dilim ng gabi, ang kanyang mga mata ay tila may sariling liwanag. Ang pag-asa ay hindi namamatay dahil lamang tinapakan ito ng mga taong walang puso. Amaris, habang may lupa, may buhay. At hanggat narito ako, hindi ka na muling babagsak ng mag-isa. Ang golden moment na iyon, ang simpleng pagtatanim muli sa ilalim ng buwan, ay naging isang tahimik na panunumpa. Naramdaman ni Amaris ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa piling ni Ricardo. Ang pagiging basurero ni Severino sa mata ng iba ay naging isang tagapagligtas sa kanyang paningin. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol ng isang kakaibang amoy. Amoy ng nasusunog na tela at kahoy. Mula sa likuran ng kanilang bahay, kung saan naroon ang maliit na bodega na naglalaman ng lahat ng kanilang mga kagamitan at ang huling imbakan ng bigas, isang kulay kahel na liwanag ang biglang sumiklab. Ang apoy ay mabilis na gumapang paitaas. Ang bawat dila nito ay tila isang gutom na hayop na lumalamon sa tuyong kahoy ng bodega. Ang init ay agad na tumama sa kanilang mga mukha at ang makapal na itim na usok ay nagsimulang bumalot sa langit, tinatakpan ng liwanag ng buwan. Ang bodega! Severino! Ang bodega! Ang sigaw ni Amaris ay napuno ng panibagong takot. Ngunit ang mas matinding takot ay bumalot kay Severino nang maalala niya ang isang bagay. Si Benjo! Nasaan si Benjo? Tumingin si Amaris sa naglalagablab na bodega. Ang pinto nito ay nakabukas ng bahagya
At sa loob ng gumuguho at nagniningas na gusali, nakita nila ang maliit na figura ng bata na nakaupo sa sahig, nakatakip ang mga tenga at nanginginig sa takot, hindi magawang kumilos sa gitna ng lumalapit na kamatayan. Mamatay na sila sa hirap. Wala akong pakialam, basta't makuha natin ang lupang yon. Ang boses ni Liriel na narinig ni Severino mula sa isang nakitang cellphone sa labas ng bodega ay tila isang sumpa na mas mainit pa sa apoy na lumalamon sa harap niya. Habang ang bawat dila ng apoy ay sumasayaw sa hangin at kinakain ang tuyong kahoy ng bodega, ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa isang galit na matagal nang ikinulong ni Severino sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat paglamon ng apoy sa pader ay naglalabas ng tunog ng pagkabasag at pagguho. Tila isang babala na ang lahat ng pinaghirapan ni Amaris ay magiging abo sa loob lamang ng ilang sandali. Ngunit hindi ang material na bagay ang nagpabilis sa tibok ng puso ni Severino. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang bubog nang makita niya si Benjo sa gitna ng usok. Ang bata ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay dilat. Ngunit walang makita dahil sa takot. At ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakatakip sa kanyang mga tenga upang takpan ang ingay ng naglalagablab na paligid. Benjo, Severino, iligtas mo ang anak ko. Ang hiyaw ni Amaris ay isang tunog ng sukdulang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang katawan ay pilit na kumakawala sa mga kapit ni Severino upang tumalon sa apoy. Sa isang iglap, binitiwan ni Severino si Amaris at mabilis na kumuha ng isang basang sako. Hindi siya nag-atubili. Sa bawat hakbang niya papasok sa nagbabagang gusali, naramdaman niya ang init na tila humihigop sa kanyang hininga. Ang bawat bahagi ng kanyang balat ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ngunit sa kanyang isipan, isa lamang ang mahalaga. Ang batang itinuring na siyang ama. Sa gitna ng isang tahimik na gabi sa bukid, nang marating niya si Benjo, ang bata ay nagsimulang magwala. Ang gulo sa paligid ay nagdulot ng matinding sensory overload sa bata. Dito, sa gitna ng panganib, naalala ni Severino ang himig na palaging kinakanta ni Amaris kapag hindi makatulog ang anak. Sa kabila ng hiningang halos maubos na, nagsimulang humuni si Severino. Isang mahinang awit, isang pamilyar na himig na tila isang mahiwagang harang laban sa bagsik ng apoy. Unti-unting kumalma si Benjo. Ang bata ay tumingin kay Severino at sa gitna ng makapal na usok, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito bago ito tuluyang nawalan ng malay sa bisig ng lalaki. Mabilis na binalot ni Severino ang bata sa basang sako at sa isang huling lakas, tumakbo siya palabas bago tuluyang gumuho ang bubong ng bodega. Nang mailapag niya ang bata sa damuhan, ang bawat paghinga ni Severino ay may kasamang dugo at abo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paso, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang uri ng ligaya na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay sa negosyo. Nakita niya ang pagyakap ni Amaris kay Benjo, ang mga luha ng babae na tumatulo sa mukha ng anak, at doon niya napagtanto. Ito ang pamilyang handa niyang mamatayan. Nang kumalma na ang lahat at ang apoy ay naging mga uling na lamang, tumayo si Severino sa isang madilim na sulok ng bakuran. Kinuha niya ang isang lihim na satellite phone mula sa kanyang lumang bag. Sa kabilang linya, isang boses ang sumagot ng may paggalang. Sir Severino, we have been waiting for your command. Simulan na ang pagbagsak ng Altamira stock para sa mga dummy accounts ni Baltazar. Siguraduhin ninyong sa pagsikat ng araw, wala na siyang matitirang sentimo sa kanyang personal na pondo. At si Liriele, gawin ninyong bangungot ang bawat brand deal na hawak niya. Ang boses ni Severino ay malamig, walang bakas ng awa. Ang basurerong kinutya nila ay gising na, at ang kanyang paghihiganti ay magiging kasing tahimik, ngunit kasing bagsik ng ulan sa gabi. Kinabukasan, habang tinutulungan ni Severino si Amaris na linisin ang mga labi ng sunog, isang bata ang dumating
at nag-abot ng isang sobreng puti para daw po kay Aling Amaris. Binuksan ni Amaris ang sobre. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binabasa ang nilalaman nito. Hindi ito foreclosure notice at hindi rin ito sulat mula sa abogado ni Ricardo. Ito ay isang detalyadong ulat ng isang transaksyon sa isang bangko sa labas ng bansa at sa dulo nito ay may isang pangalang hindi dapat narito. Tumingin si Amaris kay Severino na abala sa pagbubuhat ng mga sunog na kahoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Severino, sino ka ba talaga? Bakit may sulat dito na nagsasabing ang asawa ko ay hindi lamang isang consultant, kundi ang taong nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod na iniwan natin? Ang tanong na yon ay bumasag sa kapayapaang pilit nilang binuo. Habang ang hangin sa Tagaytay ay humihihip ng malakas, isang kaisipan ang naiwan sa isipan ni Amaris. Ang lalaki bang nagligtas sa aking anak ay ang parehong lalaking nagtago sa akin ng katotohanang maaari ring sumira sa aking tiwala? Severino, sino ka ba talaga? Bakit ang pangalan mo ay nakaukit sa mga papel na hindi ko man lang kayang basahin ng halaga? Bakit ang isang hamak na consultant ay tila may hawak na kapangyarihang baguhin ang tadhana sa isang kumpas lang? Ang mga tanong na yon ni Amaris ay tila mga kidlat na gumuguhit sa dilim ng gabi sa Tagaytay. Nakatayo siya sa harap ni Severino. Ang misteryosong sobre ay mahigpit na nakalukot sa kanyang nanginginig na kamao. Ang bawat paghinga ni Amaris ay punong-puno ng pagdududa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng tiwala, ngayon ay nababalot ng takot na baka ang kaligtasang nahanap niya ay isa lamang magandang panaginip na binuo ng kasinungalingan. Tumingin si Severino sa babaeng naasa harap niya. Ang liwanag ng gasera ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Itinatago ang mga lihim na nais na niyang ibunyag ngunit hindi pa maaari. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pangunawa. Amaris, may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting manatiling lihim muna para sa iyong kaligtasan. Ang pangalang nakikita mo ay bahagi ng nakaraang pilit kong tinatakasan. Maniwala ka, ang Severino na kaharap mo ngayon, ang lalaking nagtatanim kasama mo, ang lalaking nagligtas kay Benjo, siya ang tunay. Ang yaman at titulo ay mga anino lamang. Ang boses ni Severino ay mababa. May himig ng katapatan na tila nagpapahinay sa galit sa dibdib ni Amaris. Hindi na nakasagot si Amaris dahil ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila binubura ang usok ng nagdaang sunog. Kinabukasan, kailangang nilang magtungo sa bayan upang kumuha ng mga materyales para sa pag-aayos ng bahay. Habang sakay ng lumang van, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pader na unti-unting ginigiba ng bawat sulyap. Sa gitna ng kalsadang napapaligiran ng matatayog na puno ng pino, ang makina ng van ay biglang naglabas ng kakaibang tunog. Isang hapo at hirap na pag-andar bago ito tuluyang tumigil. Ang usok mula sa hood ay humalo sa hamog at ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang bilangguan na nagkulong sa kanila sa gitna ng kawalan. Mukhang dito na tayo magpapalipas ng gabi. Buntong hininga ni Severino matapos suriin ang makina. Nakakita sila ng isang abandonadong kubo sa tabi ng dalisdis. Sa loob nito, ang amoy ng tuyong dayami at luma na kahoy ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng pag-iisa. Gumawa si Severino ng maliit na apoy gamit ang mga natitirang tuyong sanga. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa mga dingding at ang tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong na sasa ay tila isang awit na naglalapit sa kanilang mga puso. Dahil sa matinding lamig, kinuha ni Severino ang kanyang tanging jacket at ibinalot ito sa mga balikat ni Amaris. Huwag kang magkakasakit. Kailangan ka pa ni Benjo. Napatingin si Amaris sa apoy. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kulay dahil sa init. Severino, bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nananatili sa tabi ko kahit na ang buhay ko ay punong-puno ng gulo?
Naupo si Severino sa tabi niya. Sapat ang lapit upang maramdaman nila ang init ng isa't isa. Dahil sa'yo ko lang naramdaman na ang isang Severino ay sapat na. Kahit walang pera, kahit walang titulo. Sa piling mo at ni Benjo, nahanap ko ang tahanang hindi ko nabili ng bilyon-bilyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Amaris ay tila natunaw. Isang malalim at banayad na emosyon ang namuo sa pagitan nila. Isang slow burn na pag-ibig na hindi kailangan ng marahas na salita. Dahan-dahang sumandal ang ulo ni Amaris sa balikat ni Severino. Ang pakiramdam ng buhok ni Amaris sa kanyang leeg at ang marahang paghinga ng babae ay tila pinakamahalagang kayamanan na hawak ni Severino. Ang golden moment na yon ay nagpatuloy ng dahan-dahang ayusin ni Severino ang mga takas na buhok sa noo ni Amaris habang ang babae ay unti-unting dinadalaw ng antok. Ang bawat haplos niya ay tila isang panalangin, isang pangako na kahit anong mangyari, poprotektahan niya ang payapang sandaling ito. Ngunit habang sila ay nakahanap ng panandaliang paraiso, ang bagyo ay nagsisimula na sa Maynila. Sa loob ng opisina ng Altamir's Holdings, si Liriel ay pumasok ng walang pahintulot gamit ang isang lumang keycard na hindi pa nade-deactivate. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang hinahalughog ang mga drawer ni Severino. Nasaan na ang mga dokumentong yon? Alam kong may itinatago ka, Severino. Kung hindi kita makukuha, kukunin ko ang lahat ng sayo. Bulong ni Liriel sa dilim. Ang kanyang anino ay tila isang halimaw sa pader ng opisina. Nakita ni Liriel ang isang itim na folder na may tatak na confidential. Nang buksan niya ito, ang kanyang muka ay binalot ng isang nakakatakot na ngiti. Ngunit hindi niya alam. Sa sulok ng kisame, ang maliit na pulang ilaw ng isang security camera ay nakatutok sa kanya. At sa kabilang panig ng monitor, ang mga tauhan ni Severino ay tahimik na nagmamasid. Akala mo ba ay laro lang ito, Severino? Ngayong hawak ko na ang iyong pinakamahalagang kayamanan, titingnan natin kung gaano kabilis lalabas ang daga mula sa kanyang pinagtataguan. Ang boses ni Baltasar sa kabilang linya ng telepono ay puno ng nakakasulasok na tagumpay. Bawat halakhak niya ay tila isang maruming kamay na humahawak sa lalamunan ni Severino. Sa paligid ni Severino, ang kapayapaan ng umaga sa Tagaytay ay biglang naglaho. Ang basket ng mga gulay na bitbit ni Amaris kanina ay nakakalat sa kalsada. Ang mga luntiang dahon ay nayurakan ng gulong ng isang mabilis na sasakyan. Walang naiwan, kundi ang isang piraso ng tsinelas ni Amaris at ang nakakabinging katahimikan ng kawalan. Naramdaman ni Severino ang pagdaloy ng isang kakaibang lamig sa kanyang mga ugat. Isang uri ng galit na hindi sumisigaw ngunit handang pumatay. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init para kay Amaris at Benjo, ngayon ay naging kasing talim ng kristal. Ang bawat paghinga niya ay tila isang babala ng paparating na unos. Huwag mong sasaktan ang isang hibla ng kanyang buhok, Baltasar. Dahil sa sandaling lumabis ang iyong pangungutya, tinitiyak ko sa'yo. Hindi lang ang kumpanya mo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong pati ang pangalan mo ay mabubura sa kasaysayan. Ang boses ni Severino ay mababa. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol ng kamatayan. Sa loob ng isang madilim na silid, sa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan, si Amaris ay nakaupo sa isang lumang upuan. Bagaman ang kanyang mga kamay ay hindi nakatali ng marahas, ang presensya ng mga tauhan ni Baltasar sa bawat pintuan ay sapat na para makaramdam siya ng matinding takot. Ngunit sa gitna ng panganib, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay hindi ang sariling kaligtasan, kundi si Benjo. Nasaan ang anak ko? Anong ginawa ninyo sa anak ko? Ang tanong ni Amaris, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit may bakas ng katapangan ng isang ina. Lumapit si Baltasar, hawak ang isang baso ng alak at tiningnan si Amaris mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. Ligtas ang anak mo sa piling ng kanyang tunay na ama na si Ricardo.
Maswerte ka, babae. Ginamit ka lang ni Severino para protektahan ang kanyang mga shares. Akala mo ba ay mahal ka niya? Isa ka lang pain sa laro ng mga mayayaman. Napapikit si Amaris. Ang bawat salita ni Baltasar ay tila isang laso na pilit pumapasok sa kanyang puso. Naalala niya ang gabi sa kubo, ang init ng balikat ni Severino, at ang pangako sa mga mata nito. Ngunit sa mundong ito ng mga anino, sino nga ba ang dapat niyang paniwalaan? Habang nangyayari ito, sa isang hindi natukoy na lokasyon, si Severino ay hindi na ang lalaking amoy lupa na nakilala ni Amaris. Nakatayo siya sa harap ng isang pader ng mga monitor. Ang kanyang suot ay isang mamahaling itim na coat na tila nagbibigay sa kanya ng aura ng isang madilim na hari. Ang kanyang mga tauhan na nakasuot ng mga tactical gear ay naghihintay ng kanyang utos. Ang golden moment ay dumating nang kunin ni Severino ang isang maliit na larawan ni Benjo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng bata sa litrato. Ang kanyang mukha ay lumambot sa isang saglit bago ito muling naging kasing tigas ng bato. Ang kaibahan ng kanyang pagiging mapagmahal na ama at ang pagiging isang malupit na negosyante ay tila dalawang panig ng isang barya na handa na niyang itaya. Target confirmed. Siguraduhin ninyong walang makakalabas ng buhay na hindi dumadaan sa aking paghuhukom. Pero ang babae, siguraduhin ninyong hindi siya makakakita ng kahit anong dugo. Ayokong madumihan ang kanyang paningin sa dumi ng mundong ito. Utos ni Severino. Mabilis na kumilos ang mga sasakyan ni Severino. Ang tunay na marahas na pag-andar ng mga makina ay tila isang hiyaw ng paniningil. Habang papalapit sila sa bodega, ang langit ay biglang nagdilim. Tila nakikiramay sa paparating na pagtutuos. Sa loob ng bodega, nakarinig si Baltasar ng isang kakaibang ingay. Hindi ito putok ng baril, kundi ang tunog ng sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga tauhan sa labas. Ang bawat bagsak ng katawan sa semento ay tila isang babala ng isang hindi nakikitang kalaban. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa labas ay gumuhit ng isang mahabang anino sa sahig. Isang lalaki ang pumasok ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng sapatos na tila nagmamarka ng katapusan ng panahon. Si Severino? Ang boses ni Baltasar ay napuno ng gulat at takot. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi si Severino na consultant. Ito ang Severino Altamiras na kinatatakutan ng buong financial district. Lumingon si Severino kay Amaris at sa isang sandali, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng babae. Nandito na ako, Amaris, at tinitiyak ko sa iyo ito ang huling gabi na may taong magtatangkang saktan ka. Bulong ni Severino. Ngunit bago pa man makagalaw si Severino, mabilis na itinutok ni Baltasar ang isang matalim na bagay sa leeg ni Amaris. Isang hakbang pa, Altamiras. At sisiguraduhin kong magsisisi ka habang buhay. Piliin mo, ang kumpanya mo o ang buhay ng tinderang ito. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan kay Severino sa isang sitwasyong walang kasiguraduhan. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila tumigil sa pag-ikot, habang ang buhay ni Amaris ay nakasalalay sa isang maling galaw ng isang desperadong lalaki. Ang ganda ng paligid. Ngunit bakit ang mga tao rito ay tila may mga pusong gawa sa bato? Akala ko ba ang karangyaan ay nagbibigay ng dangal? Pero bakit mas amoy lupa pa ang kanilang mga salita kaysa sa mga pananim natin sa Tagaytay? Ang bulong na yon ni Amaris ay tila isang marahang hanging dumaan sa pandinig ni Severino habang sila ay nakatayo sa harap ng dambuhalang pintuan ng isang 6 na bituin na hotel sa Makati. Ang kislap ng mga chandelier sa loob ay tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ngunit para kay Amaris, ang bawat liwanag ay tila isang mapanghusgang mata na nagnanais sumuri sa kanyang pagkatao. Ang suot niyang bestido, bagaman simple at gawa sa telang kumikinang ng bahagya, ay tila isang mabigat na baluti na hindi niya kailanman nakasanayan. Sa kabilang dako ng bulwagan,
Nakatayo si Liriel na tila isang reyna ng kadiliman. Suot niya ang isang pulang bestido na kasing tindi ng kanyang ambisyon at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kwintas na brilyante. Isang hiram na ningning mula sa nakaw na yaman ni Baltazar. Kasama niya si Doña Celestina na panakanakang itinaas ang kanyang salamin sa mata upang mas lalong makita ang mga panauhin. Tila isang agila na naghahanap ng biktima. Look at that, Mom! Akalain mo nga namang naglakas loob na pumunta rito ang basurerong yon, kasama ang kanyang tinderang asawa. Ang malakas na tawa ni Liriel ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malambing na musika ng biolin, sapat na upang lumingon ang mga kilalang tao sa paligid. I didn't know Altamira's Holdings started inviting beggars to their 40th anniversary gala. Naglakad si Liriel patungo sa kanila. Ang tunay na marahas na tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila bawat hakbang ng isang paparating na kahihiyan. Huminto siya sa harap ni Amaris at tiningnan ito mula ulo hanggang paa nang may matinding pangungutya. You don't belong here, honey. Ang amoy ng palengke ay hindi kayang itago ng mumurahing pabango. Mahiya ka naman kay Severino. Baka dahil sa'yo ay tuluyan na siyang hindi makakuha ng trabaho kahit bilang janitor dito. Sabi ni Liriel habang pilit na inaayos ang buhok ni Amaris nang may kasamang panlalait. Naramdaman ni Severino ang panginginig ng katawan ni Amaris. Ang mga kamay ng babae ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Tila humihingi ng lakas upang hindi tuluyang gumuho sa harap ng lahat. Nakita ni Severino ang mga matang nakatingin sa kanila, mga matang puno ng awa, pandidiri at panunuya. Dito dumating ang golden moment. Sa halip na lumayo o yumuko, dahan-dahang inilagay ni Severino ang kanyang kamay sa bewang ni Amaris, isang protektadong yakap na nagpakita sa lahat ng kanyang pagmamalaki sa babaeng ito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Amaris at bumulong ng may lalim na tila kayang patigilin ang mundo. Huwag kang tumingin sa kanila, Amaris. Tumingin ka sa akin. Sa gabing ito, ikaw ang nag-iisang bituin at ang lahat ng ningning na nakikita mo ay maglalaho sa harap ng iyong katapatan. Tandaan mo, ang tunay na reyna ay hindi nakikilala sa kanyang suot, kundi sa kanyang pusong hindi kayang dungisan ng kahit anong putik. Ang mga salitang yon ay tila isang mahiwagang gamot na nagpatayo ng tuwid kay Amaris. Tumingin siya kay Liriel, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na awa. Ang ganda ng suot mo, Liriel, pero sayang, ang kinang ng iyong alahas ay hindi sapat para itago ang dilim sa iyong mga mata. Namula sa galit si Liriel at sasagot pa sana nang biglang dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Isang malakas at malinaw na boses ang narinig mula sa entablado. Isang boses na nagpatahimik sa bawat bulungan at bawat tawag. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and partners. Tonight marks a historic milestone for Altamira's Holdings. For decades, we have operated in the shadows of leadership, guided by the legacy of our late founder. But tonight, the wait is over. The man who has been leading us behind the scenes, the true heir and the visionary of this empire, is finally here to claim his place. Ang bawat puso sa loob ng silid ay tila tumigil sa pagtibok. Si Baltazar, na kanina pa mayabang na nakatayo, ay biglang kinabahan nang mapansin ng mga security guard na dahan-dahang pumapalibot sa kanya. Si Liriel naman ay tila naging rebulto sa kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Let us all welcome for the first time in public, the Chairman and CEO of Altamira's Holdings, Mr. Severino Altamiras. Isang malakas na liwanag mula sa spotlight ang mabilis na gumuhit sa dilim at tumama ng direkta sa kinaroroonan ni Severino at Amaris. Ang lahat ng mata ay nanlaki, ang bawat bibig ay nakabuka sa matinding gulat. Ang lalaking tinawag nilang basurero, ang lalaking itinapon ni Liriel dahil sa pagiging mahirap,
ay dahan-dahang naglakad patungo sa entablado, bit-bit ang kamay ng isang simpleng babaeng mula sa Tagaytay. Ang bawat hakbang ni Severino sa pulang alpombra ay tila isang tunog ng pagguho ng mundo ni Liriel. Ang katahimikan sa loob ng hotel ay naging kasing bigat ng isang libingan, habang ang katotohanan ay unti-unting sumasampal sa mukha ng bawat taong nang alipusta sa kanya. Lumingon si Severino sa kinaroroonan ni Liriele at Baltasar bago siya tuluyang umakyat. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing, ang gabi ng paniningil ay nagsisimula pa lamang. Hindi maari. Hindi ito totoo. Nagkakamali kayo. Ang lalaking iyon ay isang hamak na consultant lamang. Isang walang kwentang asawa na iniwan ko dahil sa kanyang kahirapan. Ang hiyaw ni Liriel ay tila isang matinis na tunog ng pagkabasag sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak sa mamahaling alpombra at nagdulot ng isang basang mantsa na tila isang sugat na bumubuka. Walang sino man ang gumalaw. Ang lahat ng mata, ang mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay nakatuon sa entablado, kung saan nakatayo si Severino Altamiras nang may hindi matatawarang dangal. Nakatayo si Severino sa likod ng podium, ang kanyang anyo ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat hibla ng kanyang mamahaling suit ay tila nagpapahayag ng kanyang tunay na kapangyarihan. Wala sa kanyang mukha ang galit. Ang naroon lamang ay ang isang malamig at matalim na kawalan ng pakiramdam na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Liriele Castañeda, ang boses ni Severino, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hotel. Kalmado ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Ang kahirapang sinasabi mo ay ang maskarang pinili kong isuot upang makita ang katotohanan sa likod ng iyong mga ngiti. At ang nakita ko ay isang pusong hindi kayang magmahal ng walang kapalit na salapi. Sa isang iglap, bumukas ang malaking screen sa likuran ni Severino. Lumabas doon ang mga malilinaw na dokumento, mga bank transfer, at mga lihim na pag-uusap sa pagitan ni Baltasar at Liriel. Ipinakita roon kung paano ibinenta ni Liriel ang mga impormasyon ng Altamiras Holdings kapalit ng mga luho at pangakong posisyon mula kay Baltasar. Ang tunay na marahas na reaksyon ng mga tao ay nagsimulaan ng pumasok ang mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang marcha ng paparating na karma. Mabilis nilang pinalibutan si Baltasar na ngayon ay putlang-putla at hindi na makapagsalita. Mr. Baltasar Inares, you are under arrest for corporate espionage, insider trading, and illegal manipulation of stocks, ang deklara ng opisyal. Napaluhod si Doña Celestina sa sahig. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanyang pagkatao. Severino, anak, maawa ka. Ginawa lang namin ito para sa ikabubuti ninyo ni Liriel. Patawarin mo kami. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang desperadong hiyaw ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasamaan. Dito dumating ang golden moment na hinding-hindi malilimutan ng mga nakasaksi. Habang hinihila si Baltasar at habang umiiyak sa sahig si Celestina, dahan-dahang bumaba si Severino mula sa entablado. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Liriele. Inaasahan ng lahat na sasampalin niya ito o sisigawan. Ngunit nang makarating si Severino sa harap ni Liriele, tila ba tumagos lamang ang kanyang paningin sa babae. Walang emosyon, walang pagkilala. Naglakad siya ng diretso, nilampasan si Liriel na parang isang estranghero na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. Ang malamig na paglampas na yon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ito ang pinal na pagbura ni Severino sa lahat ng alaala ng kanilang 7 taon. Severino!
Look at me! I'm sorry, I still love you. Ang hiyaw ni Liriel ay napuno ng pait habang pinipigilan siya ng mga security guard. Ngunit hindi na lumingon ang lalaki. Hinanap ni Severino si Amaris sa gitna ng karamihan. Ngunit ang kanyang puso ay biglang kumurot nang makita niya ang bakanting upuan kung saan dapat naroon ang babae. Ang pinto sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang nagsasara at doon niya namataan ang anino ni Amaris na mabilis na lumalayo. Tumakbo si Severino palabas ng hotel. Hindi inaalintana ang mga reporter na nagnanais makuha ang kanyang pahayag. Sa labas, ang ulan ng Makati ay muling bumuhos. Kasing tindi ng emosyong nararamdaman niya. Nakita niya si Amaris na nakatayo sa tabi ng kalsada, basang-basa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Amaris, magpaliwanag ako. Sigaw ni Severino habang hinahabol ang babae. Lumingon si Amaris. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at matinding sakit. Sino ka ba talaga, Severino? O dapat ba kitang tawaging Mr. Altamiras? Ang lahat ba ng ito ay bahagi lang ng laro mo? Ang pagtira mo sa amin, ang pagliligtas mo kay Benjoyo. Lahat ba yon ay dahil gusto mo lang panoorin kung paano gumagalaw ang mga maliliit na tao sa palad mo? Hindi, Amaris. Ang lahat ng naramdaman ko sa inyo ay totoo. Pagsusuma mo ni Severino. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Bulong ni Amaris habang pinupunasan ang kanyang mukha. Akala ko, nahanap ko na ang isang taong tatanggap sa amin nang walang maskara. Pero mas nakakatakot ka pala sa kanila dahil binigyan mo ako ng pag-asa sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Tumalikod si Amaris at sumakay sa isang dumaang taxi. Iniwan si Severino na nakatayo sa gitna ng ulan. Ang kanyang kapangyarihan at yaman ay tila walang silbi sa harap ng pusong muli niyang nasugatan. Isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Severino habang pinapanood ang taxi na lumalayo. Sa pagkamit ko ng hustisya laban sa mga taong nagtaksil sa akin, tuluyan ko rin bang naiwala ang tanging babaeng nagmahal sa akin nang walang hinihintay na kapalit? Bakit kailangang maging ginto ang lahat ng hawakan mo, Severino? Hindi ba pwedeng maging totoo ka na lang kahit isang sandali? Dahil sa mundong binuo mo ng kasinungalingan, ang tanging nasaktan ay ang pusong naniwala na mayroon pa palang lalaking marunong magmahal nang walang kapalit. Ang mga salitang yon ni Amaris ay tila bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Severino habang siya ay nakatayo sa harap ng maliit na dampa sa Tagaytay. Isang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Makati. Ang ingay ng tagumpay sa mundo ng negosyo ay tila isang malayong bulong na lamang para kay Severino. Wala siyang pakialam sa pagtaas ng kanyang stocks o sa pagkakakulong ni Baltazar. Ang bawat gabi niya ay punong-puno ng mukha ni Amaris, ang mga matang puno ng pagduda, at ang huling tingin nito na tila binubura ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Dahan-dahang lumabas si Amaris mula sa pinto. Bit-bit ang isang lumang planggana. Nang makita niya si Severino na nakatayo sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, ngunit may bakas ng matinding puyat at pagod. Bakit ka pa narito, Mr. Altamiras? Hindi ba't nakuha mo na ang gusto mo? Napabagsak mo na ang mga kaaway mo. Tapos na ang palabas. Maari ka nang bumalik sa iyong palasyo? Ang boses ni Amaris ay tuyo. Walang emosyon. Na tila ba ang bawat titik ay isang pader na itinatayo niya sa pagitan nila. Lumapit si Severino. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay muling nababalot ng alikabok ng Tagaytay. Hindi ako narito bilang si Mr. Altamiras, Amaris. Narito ako dahil hindi ko kayang huminga sa mundong yon kung wala ka. Ang lahat ng yaman ko ay walang halaga kung ang taong nagbigay sa akin ng mangkok ng sopas noong gabing wala akong matuluyan ay hindi ko kasama. Pero nagsinungaling ka. Ang boses ni Amaris ay biglang naging matinis. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang pisngi. Ginamit mo kami ni Benjo para sa katahimikan mo. Akala ko ba ay totoo ang bawat haplos mo? Akala ko ba ay totoo ang pagkanta mo kay Benjo?
Pero lahat pala yun ay bahagi lang ng pagtatago mo sa katotohanan. Dito dumating ang golden moment. Sa halip na magpaliwanag pa ng mahaba, kinuha ni Severino ang isang maliit at lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Amaris ng may nanginginig na kamay. "Buksan mo yan," bulong ni Severino. Nang buksan ni Amaris ang sobre, hindi mga titulo ng lupa o tseke ang nakita niya. Naroon ang mga tuyong dahon ng punla na itinanim nila noong gabing sinira ni Liriele ang bukid. Naroon din ang maliit na panyo na ginamit ni Severino para punasan ang luha ni Amaris noon sa palengke. "Ito ang tanging kayamanan na itinatago ko sa aking safe sa opisina, Amaris," sabi ni Severino. Ang kanyang tinig ay gumaralgal. Hindi ang mga bilyon-bilyong halaga ng shares, kundi ang mga paalala na sa piling ninyo, nahanap ko ang lalaking hindi kailangang magtago sa likod ng ginto. Natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, titingnan mo rin ako bilang isang ATM machine, gaya ng ginawa ni Liriel. I was a coward, Amaris. I am just a man who was afraid to be loved for his money and ended up hurting the only woman who loved him for his soul. Lumalambot na sana ang puso ni Amaris nang biglang tumakbo palabas si Benjo mula sa loob ng bahay. Ang bata ay tila hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay itinatakip sa kanyang mga tenga at siya ay sumisigaw ng walang tunog. "Benjo! Anong nangyayari?" Ang takot ni Amaris ay muling bumalik. Ngunit bago pa man makalapit si Amaris, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Lumabas si Liriel, ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Ang kanyang suot ay hindi na kasing kinang ng dati. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Akala ninyo ba ay matatapos ito ng ganito lang? Ang sigaw ni Liriel ay tila isang hiyaw ng isang taong wala nang mawawala. "Severino, kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Ang batang ito, ang batang itinuturing mong anak." Mabilis na kinuha ni Liriel ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag, isang dokumentong may tatak ng korte. "Ricardo is my cousin, Severino, at ang custody ng batang ito ay naibigay na sa kanya dahil sa impluwensya na iniwan mo sa akin bago mo ako winasak. Ngayong gabi, kukunin namin si Benjo at hinding-hindi nyo na siya muling makikita." Ang cliffhanger na ito ay nagpabagsak sa mundo ni na Severino at Amaris. Ang bawat tibok ng puso ni Severino ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang yaman, at ang kanyang paghihiganti ay tila bumalik upang maningil sa pinakamasakit na paraan sa pamamagitan ng pagkuha sa batang nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagiging ama. "Ibigay mo sa akin ang bata, Amaris. Huwag mong pilitin ang batas dahil sa huli, ang isang tinderang tulad mo ay walang laban sa kapangyarihan ng isang tunay na ama at ng mga papel na hawak ko." Ang boses ni Ricardo ay tila isang malupit na hatol na bumabali sa huling pag-asa ni Amaris. Sa gitna ng bakuran sa Tagaytay, ang hangin ay naging kasing talim ng mga salitang binitawan ni Liriel kanina. Hawak ni Ricardo ang braso ni Benjo na ngayon ay sumisigaw ng walang boses. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot habang pilit na isinasakay sa itim na sasakyan. Bawat hikbi ni Amaris ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na unti-unting namamatay. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa anak, ngunit hinarangan siya ng mga tauhan ni Ricardo. Nakatayo si Severino sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng galit na hindi na kayang ilarawan ng salita. Nakita niya ang mapang-uyam na ngiti ni Liriel, ang babaeng minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay tila isang halimaw na nagnanais lamunin ang lahat ng kanyang kaligayahan. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Liriel ay tila isang laso na nagpabilis sa tibok ng puso ni Severino. Akala mo ba ay natapos na
Ang lahat ng ipakulong mo si Baltazar, Severino. Ang tawa ni Liriel ay umalingaw-ngaw, isang tunog na puno ng pait. Ngayon, mararamdaman mo kung paano mawalan ng pamilya. Mararamdaman mo ang sakit na iniwan mo sa akin nang hiyain mo ako sa harap ng lahat. Dahan-dahang naglakad si Severino patungo kay Ricardo. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, inilabas niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. "Attorney, pasukin niyo na," ang tanging sabi ni Severino. Mula sa likuran ng kalsada, 3 marangyang sasakyan ang mabilis na dumating. Ngunit hindi ito mga tauhan ni Severino para sa dahas. Lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na makapal na folder, ang pinakamataas na abogado ng Altamiras Holdings. Kasama niya ang mga opisyal mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, at ilang mga pulis. "Mr. Ricardo Dalisay, hawak namin ang lahat ng ebidensya ng iyong pag-abandona sa bata sa loob ng 5 taon. Ang boses ng abogado ay malamig at formal. Mayroon din kaming mga dokumento na nagpapatunay na ang custody na sinasabi mo ay nakuha sa pamamagitan ng panunuhol at palsipikadong impormasyon mula sa kampo ni Miss Castañeda. Sa ilalim ng batas, ang iyong karapatan ay kanselado na." Namula sa galit si Ricardo at sinubukang itulak si Benjo papasok sa sasakyan, ngunit mabilis na kumilos ang mga pulis upang pigilan siya. Ang tunay na marahas na galaw ng pagpilit ay natigil nang maramdaman ni Ricardo ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay. Sa kabilang dako, si Liriel ay tila naging rebulto nang makita ang mga pulis na lumalapit din sa kanya. "Liriel Castañeda, you are also being charged with conspiracy and obstruction of justice," sabi ng pulis habang iginigapos ang kanyang mga kamay. Dito dumating ang golden moment. Nang mabitawan ni Ricardo si Benjo, ang bata ay hindi tumakbo patungo kay Amaris. Sa halip, tumakbo si Benjo patungo kay Severino. Yumakap ang bata sa mga binti ng lalaki. Ang kanyang muka ay ibinaon sa tela ng pantalon ni Severino. At sa isang mahina, ngunit malinaw na boses na narinig ng lahat, bumulong ang bata. "Papa, huwag mo akong iwan." Ang salitang papa ay tila isang dambuhalang kanyon na nagpabagsak sa pader sa puso ni Severino. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang bata. Ang kanyang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay tuluyan ng umagos, humahalo sa buhok ni Benjo. Ang init ng yakap ng bata ay tila nagpawi sa lahat ng sakit ng nakaraan, lahat ng dumi ng negosyo, at lahat ng pait ng pagkakanulo. Lumingon si Severino kay Amaris, na ngayon ay nakaluhod din sa tabi nila. Inabot ni Severino ang kamay ng babae at pinagdikit ang kanilang mga palad sa ibabaw ng likod ni Benjo. Sa gitna ng ingay ng mga sirena ng pulis at ng pag-iyak ni Liriel na hinihila paalis, ang 3 sa kanila ay tila nasa loob ng isang bula ng katahimikan at kapayapaan. "Tapos na ang pagtatago, Amaris. Tapos na ang takot," bulong ni Severino habang hinahalikan ang noo ng babae. Tumingin si Amaris sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at bagong silang na pag-asa. "Salamat, Severino. Salamat sa pagiging tunay na ama na kailanman ay hindi namin inakalang darating." Habang dinadala ng mga pulis si Liriel at Ricardo, ang huling nakita ni Liriel bago isara ang pinto ng sasakyan ay ang imahe ng pamilyang sinubukan niyang wasakin, isang pamilyang hindi binuo ng ginto, kundi ng mga luhang nagpatibay sa kanilang pundasyon. Ang kabanatang ito ay nagtapos sa paglubog ng araw sa Tagaytay. Ang langit ay binalot ng kulay kahel at lila. Tila isang hudyat na ang dilim ay tuluyan ng lumipas. Ngunit sa isipan ni Severino, isang katanungan ang nananatili. Sapat na ba ang katarungang ito upang hilumin ang lahat ng sugat? O kailangan pa ng mas mahabang panahon
para mahanap ang tunay na kapatawaran? Ang bawat binhi na itinatanim natin sa lupa ay tila isang panalangin na naghihintay ng tamang panahon upang sumibol. At sa aming paglalakbay, natutunan ko na ang pinakamahalagang binhi ay hindi ang gintong nasa aming mga kamay, kundi ang pag-ibig na itinanim namin sa isa't isa sa gitna ng bagyo. 2 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling marinig ang ingay ng mga sirena sa bakuran ng Tagaytay. Ngayon, ang tanging tunog na bumabalot sa paligid ay ang marahang pagaspas ng mga dahon ng pino at ang masayang tawa ni Benjo habang hinahabol ang isang makulay na saranggola sa malawak na damuhan. Ang bata ay malaki na ang ipinagbago sa tulong ng tamang therapy at higit sa lahat, ang kalinga ng isang buong pamilya. Unti-unti na siyang nakikipag-usap at nakikisalamuha sa mundong dati ay kinatatakutan niya. Nakatayo si Severino sa beranda ng kanilang bagong bahay. Isang bahay na hindi kasing laki ng kanyang mansyon sa Makati, ngunit punong-puno ng init at mga alaalang hindi mabibili ng salapi. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa imahe ng isang CEO na kinatatakutan ng lahat. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Ang usok nito ay humahalo sa malamig na hamog ng umaga. "Papa, tingnan mo ang tanim ko!" Ang sigaw ni Benjo habang ipinapakita ang isang maliit na paso ng mga bulaklak. Lumapit si Severino at binuhat ang bata. Itinaas niya ito ng mataas at pinuno ang hangin ng kanilang sabay na pagtawa. Ang salitang papa ay hindi na bago sa kanyang pandinig. Ngunit sa tuwing bibigkasin ito ni Benjo, tila ba palaging may isang bahagi ng puso ni Severino ang muling nabubuhay at nagkakaroon ng bagong layunin. Lumabas si Amaris mula sa kusina. Bitbit ang isang tray ng mga sariwang prutas. Ang kanyang mukha ay nagniningning. Wala na ang mga bakas ng puyat at takot. Ang kanyang kagandahan ay hindi na kailangan ng anumang hiram na ningning. Sapat na ang kapayapaan sa kanyang mga mata upang gawin siyang pinakamagandang babae sa paningin ni Severino. "Severino, tumawag ang foundation kanina. Ang unang ani mula sa ating kooperatiba sa Mindanao ay nakarating na sa mga pamilyang nangangailangan," nakangiting sabi ni Amaris habang sumasandal sa balikat ng kanyang asawa. Hinaplos ni Severino ang kamay ni Amaris. Ang kanilang mga daliri ay magkahawak ng mahigpit, isang pagpapakita ng pagkakaisa na sinubok na ng maraming unos. Ang Altamiras Holdings ay hindi na lamang isang kumpanya ng pamumuhunan. Ito ay naging isang instrumento ng pagbabago. Nakatuon sa pagtulong sa mga magsasaka at sa edukasyon ng mga batang tulad ni Benjo. Ito ang paraan ni Severino upang tuparin ang tunay na huling habilin ng kanyang ama, na ang yaman ay dapat dumaloy patungo sa mga taong nangangailangan ng pagkakataon. Sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa katahimikan ng Tagaytay, naroon si Liriel at ang kanyang ina sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto. Ang bawat araw nila ay isang pakikibaka sa gutom at sa kahiyang iniwan ng kanilang sariling kasakiman. Tuwing titingin si Liriel sa salamin, ang nakikita niya ay hindi na ang influencer na tinitingala ng lahat, kundi isang babaeng nawalan ng lahat dahil sa pagpili sa kinang kaysa sa katapatan. Si Baltazar at Ricardo ay nananatili sa likod ng mga rehas, binibilang ang mga taon ng kanilang buhay na nasayang dahil sa panlalamang sa kapwa. Dito sa Tagaytay, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbahagi sina Severino at Amaris ng isang tahimik na sandali. "Napatawad mo na ba sila, Severino?" tanong ni Amaris habang nakatingin sa malayo. Huminga ng malalim si Severino. "Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila, Amaris. Ito ay para sa atin. Upang hindi na tayo muling gapusin ng galit ng nakaraan. Ngayon, wala na akong nararamdamang puot, kundi pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa kanilang pagkakamali, hindi ako maliligaw sa kalsadang ito patungo sa iyo."
Iniharap ni Severino si Amaris sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa mukha ng babae. Inilapit niya ang kanyang noo sa noo ni Amaris. Ang kanilang hininga ay nagsasama sa gitna ng malamig na hangin. Ang golden moment na ito ay tila isang pinal na selyo sa kanilang kwento. Isang kwento ng pagkakamali, pagsubok, at sa huli, ang matamis na paghilom. Nahanap ko na ang aking tahanan, Amaris, at ang tahanang iyon ay hindi isang gusali, kundi ikaw at si Benjo. Bulong ni Severino bago niya dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Amaris. Ang kwento ay nagtapos sa isang imahe ng tatlo sa kanila na naglalakad sa gitna ng kanilang mga pananim habang ang sikat ng araw ay bumabalot sa kanila ng isang gintong liwanag. Ang mensahe ay malinaw na umaling-aungaw sa bawat puso. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa lalim ng katapatan at sa tamis ng kapayapaang nahanap sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasama sa hirap at ginhawa. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong mundo mula sa mga pira-pirasong bahagi ng ating nakaraan hanggang sa ang lahat ay maging buo at ganap na muli.